Maingat na ipinaliwanag ni Anjing Yao na kapag hindi kinilala ng treasure book ang summoner, tiyak na kamatayan ang kahihinatnan nito, dahilan para kabahan si Zuo Sheng habang si Lucy ay tahimik na nakayuko sa tabi nila. Nang marinig iyon, nabigla si Lin Tianhao at pawis na napatanong kung ibig bang sabihin ay mamamatay siya kapag nabigo ang ritual. Sa gitna ng tensyon, biglang lumuhod sina Anjing Yao, Lucy, at Zuo Sheng sa harap niya at same time na humingi ng tawad, subalit mariing pinigilan ni Lin Tianhao ang mga ito at sinabing tumayo na sila dahil wala siyang balak na parusahan ng sinuman. Pagkatapos niyang pumayag, may naglakas loob na magtanong kung ano ang nakasulat sa loob ng treasure book, kaya hinarap ni Lin Tianhao si Anjing Yao habang hawak ang pulang aklat at biglang naalala na mayroon na pala siyang masyadong masunerang subordinate. Kasabay nito, nagbago ang kanyang presensya at nabalot ng mabigat na aura ang paligid habang malamig niyang sinabing maaari namang basahin ni Anjing Yao ang kanyang isipan, lihim na balak subukan ang kakayahan nito at alamin kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Nanginginig at namumutla, mariing tumanggi si Anjing Yao at sinabi na kahit may lakas ng loob siya ay hinding-hindi niya babasahin ang isipan ni Lin Tianhao. Mariing tinitigan ni Lin Tianhao si Anjing Yao, nababalot ng madilim at mabigat na presensya habang malamig niyang sinabing kung tunay itong tapat sa kanya, dapat nitong basahin ang kanyang isipan ngayon din. Nanginginig at pawis, napapikit si Anjing Yao at halos pabulong na sumagot ng oo, ngunit sa sandaling sinubukan niyang silipin ang nasa loob ng isipan ni Lin Tianhao ay napasigaw siya sa matinding sakit at biglang napaatras, nawala ng balanse at bumagsak sa buhangin. Agad namang napasugod si Lucy, tinawag siya at tinanong kung ayos lang siya, habang si Anjing Yao ay tulala, nanginginig, at halatang takot na takot sa kanyang nakita. Sa likod nila, tahimik na tumayo si Lin Tianhao na parang walang nangyari, habang unti-unting lumitaw ang nakakatakot na anyo ng pulang mga demonyo na yamakap sa kanyang katawan, nagpapakita ng tunay na presensya na nakatago sa kanya. Nang tulungan siyang makatayo ni Lucy, dahan-dahang humarap muli si Anjing Yao kay Lin Tianhao, nanginginig ang mga kamay at hindi maitago ang sindak sa kanyang mga mata. Sa kalmadong tinig, tinanong ni Lin Tianhao kung ano ang kanyang nakita, at sa takot at pagkataranta ay isiniwalat ni Anjing Yao na nakita niya ang isang pulang demonyo na bumababa sa mortal na mundo, isang presensyang tiyak na magdudulot ng malaking pagbabago at kaguluhan sa buong mundo. Bahagyang napangiti si Lin Tianhao at malamig na sinabi na hindi iyon ang ipinapagawa niya, dahil ang utos niya ay basahin ang kanyang isipan at hindi ang magsalita ng kung ano-anong papuri tungkol sa kanya. Nanginginig at halos gumapang sa buhangin si Anjing Yao habang sumisigaw na malinaw niyang nakita ang isang pulang satanas sa likuran ni Lin Tianhao, ngunit kalmadong itinuro niya ang pulang nilalang na nakayakap sa kanyang balikat at sinabing kung iyon ba ang tinutukoy niya, dahil para sa kanya ay marunong lamang itong magpakyot. Nanginginig sa takot, ibinuhos ni Anjing Yao ang babala ng kanyang lolo, na minsan itong sinabi na kapag lumitaw ang pulang jablok, malulunod ang mundo sa dugo at kapahamakan, at baka raw ang buong DuPont royalty ay itinatag lamang upang paglingkuran ang nilalang na iyon. Sa isip ni Lin Tianhao, napailing siya at inisip na nawawala na sa katinoan ng babae habang tahimik niyang inilabas ang kumikislap na kubo at naalala na muntik na niyang makalimutang kolektahin ang kaluluwa ng elite monster. Sa sandaling iyon, isang dambuhalang bughaw na espiritu ang nagpakita, aninong nilalang na nangingibabaw sa paligid, dahilan para tuluyang matulala si Anjing Yao sa matinding pagkabigla. Habang hawak ni Lin Tianhao ang nagniningning na kaluluwa, tahimik niyang inisip na dalawa na ngayon ang elite monster souls na nasa kanya at nausisa kung ano nga ba ang magiging epekto ng paglalagay ng kaluluwa sa loob ng isang summon. Sa huli, nanginginig na tumayo si Anjing Yao sa harap niya, biglang lumapit si Anjing Yao at mahigpit na niyakap si Lin Tianhao, dahilan para magulat siya at mapatigil sa kinatatayuan, lalo nang idiin ng dalaga ang kanyang dibdib na parang sinisigurong hindi siya bibitaw. Buong tapang at determinasyon, ipinangako ni Anjing Yao na mula ngayon ay handa siyang harapin ang anumang pagsubok para kay Lord Lin Tianhao, kaya't namula ang mukha at damyugo ang ilong nito sa sobrang gulat habang hindi alam kung paano tutugon. Agad namang sumingit si Su Qing, galit na sinabihang bitawan si Lin Tianhao dahil hindi siya basta-bastang maaaring yakapin ng kung sino lang, kasabay ng pagkabigla ni Li Zhu na napamulagat sa nasaksihan. Sa halip na umatras, mas lalong kumapit si Anjing Yao at pasiga na iginiit na kay Lin Tianhao siya at walang karapatang manghimasok ang isang kumuner,
dahilan para magliyab ang galit ni Su Qing at mariing itanong kung ano ang itinawag sa kanya. Napailing si Lin Tianhao at pinutol ang pagtatalo, pinaalalahanan silang lahat na nasa loob pa rin sila ng Rift Dungeon at hindi oras para mag-away. Mabilis namang sumunod si An Jingyao, masiglang sumaludo at masayang sumagot ng oo na parang walang nangyari kanina. Sa wakas, huminga ng malalim si Lin Tianhao at tinanong si An Jingyao kung ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit siya tinawag nito sa Rift Dungeon, at sa harap niya ay bahagyang nag-alinlangan ang dalaga bago magsalitang iyon ang tunay na pakay niya. Biglang sumigaw ng babala si Zuo Sheng nang mapansin ang paparating na atake, ngunit huli na ang lahat ng isang matalim na enerhiya ang hamampas pababa at lumikha ng napakalakas na pagsabog sa gitna ng rift. Kalma lang na itinayo ni Lin Tianhao ang kanyang kamay at hinarang ang lumaragasang atake gamit ang kumikislap na kubo, dahilan para mabiyak ang lupa at magkalat ang mga bato sa paligid. Sa gitna ng alikabok at guho, tahimik siyang tumingin sa paligid at mariing nagtanong kung sino ang naglakas loob na umatake. Mula sa malayo ay umalangaw-ngaw ang isang malamig na halakhak, kasunod ang anino ng isang babae na dahan-daang naglakad palabas ng buhanginan, balot ng lilang aura at mapanganib na presensya. Naningkit ang mga mata ni Lin Tianhao habang unti-unting nakilala ang anyo ng dumating, at sa pagkabigla ng lahat ay napag-alamang ito si Song Shaolan mula sa Golden Saint Lion Guild. Nagkatinginan sina Su Qing at Li Zhu, kapwa hindi makapaniwala kung paano siya nakarating sa loob ng rift. Mahigpit niyang hinayla ang pana at itinapat ang palaso kay Lin Tianhao, saka malamig na nagsalita na hindi raw naging madali ang hanapin siya, at balitang natalo pa nito ang lihim na boss ng Cold Valley Abyss. Ramdam sa tono niya ang pangungutya habang idinagdag na noong huli ay sinuwerte lang si Lin Tianhao, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na raw siya makakalusot. Kasabay ng kanyang sigaw, ibinuga ni Song Shaolan ang isang palasong binalot ng lilang enerhiya na dumiretso sa himpapawid bago sumabog sa gitna ng rift, nagpakawalan ng napakalakas na alon ng kapangyarihan. Sa gitna ng alikabok at liwanag, muling nagsalita ang babae at walang pag-aalinlangang sinabi na kung ang ipinaglalaban ay ang Rift Gem, huli na raw sila dahil sa kanila na iyon. Napakunot noo si Lin Tianhao at napatanong kung ano ba talaga ang Rift Gem, ngunit bago pa makakuha ng malinaw na sagot, nagmadaling sumingit si An Jingyao, sinabing ipapaliwanag niya iyon mamaya dahil ang kalaban sa harap nila ay napakalakas. Sa sandaling iyon, naging seryoso ang atmosfera. Sa di kalayuan, si Lucy ay dahan-daang kumilos, hinugot ang mabibigat na baril at mariing nagsalita na ang Golden Saint Lion Guild ang kalaban, kaya kailangan na raw tapusin ito agad. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang utos para sa fire support. Sabay-sabay na umapoy ang mga baril, nagbuga ng sunod-sunod na putok na pamunit sa katahimikan ng rift. Sunod-sunod na putok ang umalangaw-ngaw habang tinamaan ng bala si Song Shaolan, ngunit sa halip na umatras ay bahagya lang siyang ngumiti, tila walang kahit anong pinsalang natamo. Sa gitna ng usok at nagliliparang bala, nanatili siyang nakatayo ng tuwid, balot ng lilang aura, habang ang mga tama ay kusang tumatalbog palayo sa kanyang katawan. Napamulagat si Lin Tianhao nang makita na walang epekto ang kanilang atake, hindi makapaniwalang bulong na wala itong silbi. Unti-unting kumapal ang enerhiya sa paligid ni Song Shaolan, kasabay ng paglitaw ng mga kidlat na umiikot sa kanyang katawan, dahilan para mapa-atres ang lahat sa bigat ng kanyang presensya. Saglit na natigilan si Su Qing, hindi makapaniwala sa nakikita, habang si Song Shaolan ay biglang humalaklak, puno ng pangungutya at kumpiyansa. Buong yabang niyang ipinahayag na suot niya ang isang platinum grade obsidian bracelet na immune sa lahat ng pisikal na atake na mas mababa sa level 50, kaya kahit gaano pa kalakas ang baril na ginamit laban sa kanya ay wala raw itong silbi. Habang patuloy siyang nagsasalita, lalong lumino kay Lin Tianhao ang panganib na kaharap nila, at seryosong napaisip na si Song Shaolan ng Golden Saint Lion Guild ay tila mas mapanganib ngayon kaysa noong huli nila itong makaharap. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi bago niya buong kumpiyansang ibinulong ang susunod niyang galaw, skill, Dark Rainstorm. Sa isang iglap, kumislap ang kanyang pana at tila hinati ang hangin, kasabay ng paglabas ng napakaraming lilang palaso na parang ulan na bumabagsak mula sa kalangitan. Sumipol ang hangin habang ang mga palaso ay sabay-sabay na bumulusok pababa, nag-iiwan ng mahabang guhit ng enerhiya sa himpapawid. Sa ibaba, agad na kumilos si Lucy, walang pag-aalinlangan na itinaas ang kanyang baril at pinaputukan ang paparating na atake.
Tiwala siya sa tibay ng kanyang sandata, isang baril na yari sa pinong bakal, kaya't kampante siyang walang magagawa ang simpleng mga palaso laban sa kanya. Ngunit sa sandaling magsalpukan ng bala at ang mga palasong enerhiya, sumabog ang paligid sa matinding puwersa. May ilang napigil, ngunit karamihan ay nagpatuloy sa pagbagsak. Isa-isa silang tumama kay Su Qing, bawat impact ay may kasamang pagsabog ng lilang enerhiya na nagpaurong sa kanya. Agad naman dumating si Zuo Sheng at winisiwas ang kanyang espada upang maarang ang mga palaso. Sa di kalayuan, agad na napasigaw si An Jingyao sa pangalan ng kasama niya, agad namang napatakbo si Li Zu upang gamutin siya, habang si Lin Tianhao ay nanatiling nakatitig kay Song Shaolan ng may mabigat na ekspresyon. Hingal na hingal si Lucy habang pilit na tumatayo, pawis at dugo ang dumadaloy sa kanyang mukha. Aminado siyang may kakaiba sa mga palaso ni Song Shaolan, kung hindi dahil isa siyang cleric na may matibay na pangangatawan, baka kanina pa siya namatay. Sa di kalayuan, napapikit si Lin Tianhao, hindi makapaniwalang ang lakas ni Song Shaolan ay biglang sumobra ng ganito, sapat upang talunin si Lucy kahit nasa level 30 ito. Ngunit imbes na umatras, lalo pang ngumisi si Song Shaolan at malamig na tumawa, inuutusan si Lin Tianhao na isuko na ang hawak nila at baka pagbigyan pa niya ang kanilang buhay. Ang yabang sa kanyang boses ay tila kutsilyong dumidiin sa hangin. Hindi na nakatiis ang si Zuo Sheng. Humakbang siya pasulong, mariing idineklara na tatapusin niya si Song Shaolan sa isang galaw lamang. Sa isang iglap, sumiklab ang bughaw na liwanag at bumuo ng naglalakihang krus na hiwa sa himpapawid, scale, break, cross slash. Ngunit hindi natinag si Song Shaolan. Sa halip, hinayla niya ang pana at ngumiting parang baliw, saka malamig na binigkas ang kanyang sagot, scale, void piercing arrow. Isang palasong balot ng lilang enerhiya ang kumawala, humihiwa sa hangin habang umiikot ang madilim na aura sa dulo nito. Bumangga ito sa bughaw na krus na atake. Sa gitna ng nagal-alabang enerhiya, nagliyab ang lilang palaso at tuluyang nabasag ang bughaw na krus na hiwa. Tumagos ang puwersa nito at tumama sa espada ni Zuo Sheng, dahilan upang mapaurong siya habang nanginginig ang kanyang mga braso sa bigat ng impact. Napamura siya at pilit na kumapit sa hawakan ng kanyang sandata, ramdam na hindi niya kayang tuluyang pigilan ang atakeng iyon. Mula sa di kalayuan, malakas na tumawa si Song Shaolan, ipinagkibit balikat ang level 30 na tila ba wala itong halaga. Sa kanyang mga mata ay malinaw ang pagmamataas, na parabang isa lamang laruan ang kaharap niya. Biglang nanlaki ang mga mata ni An Jingyao nang mapagtanto ang posibilidad, maaaring nakipagkasundo si Song Shaolan sa Lord of the Abyss. Isang ipinagbabawal na paraan na nagbibigay ng pagkakataong makapagpalit muli ng job, kapalit ang sariling kaluluwa. Sa isip niya, iyon lamang ang paliwanag kung bakit biglang sumobra ang lakas ng kanilang kalaban. Ngunit imbes na mataranta, lalo pang naging marahas ang aura ni Song Shaolan. Itinuro niya ang kanilang grupo at malamig na idineklara na wala nang silbi ang pag-alam nila sa katotohanan dahil papatayin niya silang lahat. Muli niyang hinayla ang pana, ang lilang enerhiya ay umiikot sa dulo ng palaso habang bumibigat ang hangin sa paligid. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang void piercing arrow. Kumadyabis ang palaso sa ibabaw ng buhangin, nag-iiwan ng mahabang guhit ng madilim na enerhiya, habang ang lupa ay tila hinahati sa dinaraanan nito, diretsyong papunta sa kanila. Ngunit bago pa man tumama ang mga palaso, 3 Shadow Army ang biglang sumulpot. Umiikot ang makapangyarihang asol na enerhiya sa kanilang mga kamay, at sa mismong sandali ng impact, hindi nila itinaboy ang mga palaso, kundi tuluyang inabsorb ang mga ito. Mariing sumigaw si An Jingyao, buong tapang na hinarap si Song Shaolan habang nakatayo sa likuran si Lin Tianhao. Sa kabila nito, napangiti lang si Song Shaolan, ngunit halata sa kanyang mukha ang tensyon, ramdam niyang hindi simple ang kalaban. Sa isip niya, kailangan na niyang gamitin ang isang mapanganib na galaw. Mabilis niyang hinugot ang ilang palaso at malamig na ibinunyag na ang teknik na ito ay maaari lamang gamitin ng 3 beses dahil labis nitong pinipinsala ang katawan. Ngunit sapat na raw yun para tapusin sila. Sa isang iglap, inilabas niya ang kanyang skill, Frenzied Bow Strike, at nagliyab ang paligid sa nagngangalit na lilang enerhiya habang sabay-sabay na rumagasa ang mga palaso patungo kina An Jingyao at Lin Tianhao. Maghanda para mamatay, sigaw niya, kumpiyansang sigurado na ang kanyang panalo.
Ngunit sa mismong sandali ng pag-atake, kumislap ang bughaw na liwanag sa paligid ni Anjing Yao. Mula sa kanyang katawan ay sumabog ang nakakasilaw na enerhiya na bumuo ng makapangyarihang counterattack. Ang lumaragasang palaso ay nasalubong ng matinding puwersa at binalot ng nagliliyab na bughaw na kidlat. Sa gitna ng pagsabog ng enerhiya, napasigaw si Song Shaolan nang tamaan ng sarili niyang atake. Napaluhod siya sa lupa, nanginginig ang katawan habang nababalot ng kidlat. Ilang sandali ang lumipas, dahan-dahan niyang inangat ang ulo, hingal na hingal ngunit may pilit ng ngiti sa labi. Napagtanto niya na buhay pa siya, mariing nagbabala si Anjing Yao na hindi siya karapat-dapat lapitan si Lin Tianhao. Ngunit sa halip na umatras, ngumisi ang kalaban at malamig na nagdeklara na papatayin niya mismo si Lin Tianhao sa harap nila. Kasabay nito, kinuyam niya ang kamay at piniga ang nagngangalit na lilang enerhiya, handang durugan ang lahat sa kanyang daraanan. Sa isang iglap ay sumugod siya patalikod kay Lin Tianhao, balak siyang tapusin agad. Ngunit nanatiling kalmado ang bida. Sa mismong sandaling iyon, humigpit ang hawak niya sa espada habang ang mahiwagang purple cube sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig at maglabas ng nakakakilabot na kapangyarihan. Mula sa likod niya, unti-unting umangat ang napakalaking anino, bumalot ang madilim na enerhiya sa buong lugar at nagdulot ng matinding presyon. Napatigil ang babae nang maramdaman ang pagbabago. Napuno ng takot ang kanyang mukha at halos hindi makapaniwala sa kapangyarihang biglang lumitaw. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, bumagsak ang dambuhalang anino at tuluyang nilamon siya ng nag-uumapaw na lilang aura. Nang hamupa ang enerhiya, dugo na lamang ang naiwan sa lupa, habang si Lin Tianhao ay nanatiling nakatayo sa gitna ng laban, kalmado at hindi man lang nasugatan.